What's up mga boss idol, mga OFW natin diyang bayani, no? Kamusta po kayong lahat? May bago tayong panonoorin video uli dito kay Celebrity Story, no? Paki-subscribe ang kanyang channel at kung ikaw ay bago din po dito sa ating channel, sana makalambing naman po sana sa inyo ng isang subscribes. Malaking tulong po yun sa ating channel at maraming salamat po. God bless you po. Itong panonoorin natin, parang naisingit lang or bibigyan lang natin to ng panonoorin. Sila naman to bahala no? At yung mga manonood natin. No? Kasi bigla lang tong si Ay de las Alas. Siguro biglang nag-video, gawa ng konting video at para meron lang siyang maisabi para at least hindi naman maging pangit sa pamilya nila Yulo. Kasi itong ating Olympian na nagkaroon ng dalawang medal, na gold medal, ay malaking karangalan talaga at saludo. Congrats sa'yo, no? Pero yung nangyayari kasing intriga o banatan nilang family, eh parang hindi na rin maganda tignan no? Sa kanila lang din. At yun nga, gaya na sinabi rin ni Ay na yung mga nag interview syempre pinalalaki yan, nandiyan ang chismis eh. Nandiyan talaga, mas ano yun kaysa sa mga binabalita na kung ano yung napanalunan, kung ano yung mga ginawang strategy niya, paano siya nanalo. Dapat ganun yung mga interviews na ginagawa sa kanya, hindi yung ganitong patungkol sa kasiraan ng kanilang pamilya. No? So, pangit pakinggan or pangit panoorin na pag-ina nagtitirahan sa social media, no, naglalabasan ng mga hindi magaganda. So, yun lang, sana matigil na nga to para nasa ganun magkaroon na sila ng mga privacy. Ito po, panoorin po natin yung sinabi dito ni Ay de las Alas. Girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng ng darling mo. Kasi syempre, Olympian yun. Siya yung ini-interview. Dapat hindi ka na medyo sumasali ng konti dun sa eksena. Komedyanteng si Ay de las Alas nagbigay ng maikling payo kay two-time Paris Olympic gold medalist Carlos Yulo hinggil sa kontrobersyang pinagdadaanan nito sa kasalukuyan, captions ni Ay sa kanyang post. Congratulations sa ating gold medalist na si Carlos Yulo, and may konting opinion ako about dito sa mga bagay-bagay, hindi ko na kasi na opinion pala, syempre umiibig ang ating Olympian. Pero may kasabihan niya pag-ibig pag pumasok kanino man hahamakin lahat masunod ka lamang, pero mas. Naniniwala ako sa kasabihan, pagdating to sa pag-ibig mother knows best, at sinasabi ko din yan sa mga anak ko pagdating sa pag-ibig kasi na-experience ko na hindi sumunod sa nanay ko pagdating sa usaping love life. Ayon flop lahat pero si Gerald nagustuhan niya o tama na naman si mother yun lang ba. Ang tinutukoy ni ay di niya masyadong nagugustuhan ang pakikisawsaw ng girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe sa Parang ganyan din yung kay no? Kay Charis Pempenko. So, hindi rin siya masyado sumunod sa mga sinasabi ng kanyang ina, magulang. At ayun, na-bankrupt, no? Sayang yung mga kasikatan ni Charis at unti-unti rin medyo marami rin siya nabentang mga ari-arian. Tama si Ay, mother's knows best. Hindi naman ipapahamak ng mga magulang mo eh. Kung ano yung nararapat, kung ano yung sinasabi niyo, hindi sa ikababagsak mo. No? So, pero tayo, wala rin naman tayong alam kung ano yung pinagdadaanan ng mag-ina ni Carlos Yulo at ng kanyang mother. So, kanila na yun. Kaso talagang alam niyo naman po sa social media talagang pinalalala po yan. No? Pero sana, huwag na rin sana masyadong usapan. Bigyan na lang natin sila ng privacy. Pero para sa kanila rin sana, wag na rin silang mag-post or magbigay ng mga komento habang tapos ilalabas. So, pangit tignan kasi. Ikialam nito sa away ng mag-inang Carlos at Angelica Yulo. Narito ang kabuuang opinyon ng komedyante. Okay, so, ngayon after ko mag-vlog ay i-congratulate ko si Carlos Yulo sa kanyang pagkapanalo sa sa Olympics.
So, syempre, hindi naman ako makikialam kasi wala naman akong alam sa mga buhay-buhay nila. Pero ako, opinion lang ako ng konti kasi napanood ko yung yung parang interview niya. Parang na-off ako kasi si Girlie, habang ini-interview si Carlos, yung bata, naka sandal dito yung baba nung ni ate girl. Buti na lang pabilog si ate girl. Kasi kung ako ang nakaano doon, patay. Sabog yung balikat ni baby boy, nakakaloka. Buti na lang pabilog siya, hindi siya patulis. Yun, tapos sana lang may mag-guide kay baby boy na, kasi syempre, Olympian yung yung ating baby boy, dapat respetuhin naman natin. Ate girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng ng darling mo. Kasi syempre, Olympian yun. Siya yung ini-interview. Dapat hindi ka na medyo sumasali ng konti dun sa eksena. At saka sana, dun naman sa mga nag-i-interview, utang na loob, wag nyo na siyang tanungin tungkol dun sa hindi naman showbiz yung bata. Wag nyo na siyang tanungin tungkol dun sa personal nilang buhay. Kasi, nagkikreate pa ng ng intriga ba. Siyempre, wala naman alam yung bata. Ang alam lang nun, pag tinanong siya, tanungin nyo siya kung ano ba of course, yung sa pakiramdam niya ba, kung anong pakiramdam niya, syempre happy siya. Yung ibang bagay na lang tungkol sa Olympics, wag na dun sa personal nilang buhay. Kasi kaya nagkakaroon ng gulo. Kasi Tama, no? Dapat yung nag-i-interview nga. Kaso, alam na nag-i-interview kasi para mas maraming manood. Sa pag-interview niya, alam mo naman sa social media, mas gusto nilang marinig yung pangayan or pangit na bitawan ng salita ng mag-ina. Kasi mas pinag-uusapan o pinagpipiestahan sa social media yung ganun. Kaya siguro ganun din ang naitanong ng mga nag-i-interview. kayong mga nag-i-interview na hindi naman showbiz yung bata, yun yung topic. Dapat diba ang topic nyo tungkol sa Olympics o kung ano bang ginawa niya bago sa Olympics, ano bang basta tungkol sa Olympics lang, wala nang personal na buhay para wala nang gulo. Tama? Okay sa akin. Kain na lang ako ng chicken. Masasabi mo, Dal? Tama ba ako? Parang nalungkot ka. Go. Go. O, sabi ng darling ko, go. Congratulations. Thanks for watching, no? Paki-subscribe din yung channel ni Celebrity Story. Maganda rin yung mga nilalabas niya patungkol sa mga celebrity. At, ayan, hanggang dito na lang po, mga boss idol, mga OFW natin dyan. Salamat din po sa pag-subscribe po ninyo at panonood. Sa muli po, si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po.